Kanina po ipinakita ko sa inyo ang resulta ng medical exam sa aking puso at sa iba't ibang bahagi ng aking katawan. O, pasado naman, hindi ba? Maayos ang takbo ng aking puso. Salamat sa Diyos. At dito po ako talaga pinakakabado eh. Pero hindi pala doon nagtatapos ang aking kaba. Kasama ko po ngayon ang isa sa mga doktor na mismong nagsagawa ng endoscopy procedure sa akin, si Doktora Tina Kaluwag Africa. Magandang hapon sa iyo, Doktora. Magandang hapon po. Ayan, Doktora. Ito, aaminin ko sa iyo, isa sa pinaka kinatakutan kong test is the endoscopy. Paano ba nakikita yun, yung loob ng tao, yung bituka ng tao? Ang ginagamit po namin dyan, yung mahabang camera. Usually, pinapatulog ng anesthesiologist yung pasyente. Oo. Yung camerang yun, nakikita mo kung may mga pamamaga, may ulcers. Oo. Usually, it takes 5 to 10 minutes for the stomach na ma-evaluate maigi. Pinapasok sa bibig, papunta dun sa stomach na. Tapos, after the stomach, yung maliit na bituka. So, hanggang dun tayo sa second part ng maliit na bituka. Hanggang Oo. dun yung inabot ng endoscopy. Sa baba, start tayo sa rectum. Dun Rectum, sa papasok. pasukan. Papanik tayo hanggang sa dulo ng malaking bituka. Malaking bituka. Bale, doon mo makikita yung butas papunta dun sa maliit na bituka. Ano natuklasan ninyo? May mga acid injuries ka. Acid Injuries. Okay. So, ang pagkakatanda ko, sa esophagus may mga pamamaga. Oo. Tapos sa loob ng stomach, may mga pamamaga din sa kagasgas. Oo. Yun. Tapos sa maliit na bituka, may pamamaga din. Oo. So, wala namang ulcer, walang something na bukol or anong nakita doon. Oo. Kung tutuusin, mild pa rin siya. Mild lang. Mild pa rin siya. Kasi, yung nakita nyo sa akin, Oo. mild pa rin yun. Kasi treatable naman siya with yung mga anti-acid. Nagamot. Oo. Pero, doktora, ano yung sabi ninyo? Nakatuklas kayo ng 6 ba? 6 na polyp. Ano ba yung polyp? Yung polyp is tubong laman. So, pag dinedescribe ko sa pasyente, para siyang, para madaling maintindihan, parang tagyawat. Tagyawat. Parang tagyawat yung itsura niya. Pero Okay. tubong laman siya. Okay. So, growth siya dun sa lining ng bituka. So, nakakita kayo ng 6 na ganun doon? 6 na polyp. By size itself, maa-assess mo kung delikado ba siya or medyo cancerous ba siya. Yung sayo is maliit naman. So, by size, mukha Oo. naman siyang benign looking. Habang nasa loob yung instrumento, yung camera, may butas yon para ipasok namin yung pangtanggal ng polyp. So tinanggal na ninyo yung polyp? Oo, Sabay na doon habang nasa ano? Yes, habang nasa loob. Oo, pero hindi ko na naramdaman. Kasi may anesthesia po. So, wala na yung polyp ko, tapos na yun. Tanggal Wala na siya, opo. Pero pwede ba bumalik yun? Bumabalik yung iba eh. Ba't nagkakaroon nun? Possible na causes nung Oo. pagtubo ng polyps Oo. sa mga maling paraan ng pagkain or maling diet. Tulad na? Like, sobrang puro meat yung kinakain mo. Okay. Kulang sa fiber. Oo. Puro preservatives or yung mga chemically treated na pagkain. Aha. So, yun yung mga common causes ng polyp. Bakit ako nagkaroon ng pamamaga sa stomach, sabi mo, no? Sa stomach, Tsaka sa may esophagus. pamamaga. Yes. And Oo. part of my Maliit na bituka. yung maliit, duodenum. small intestine. Oo. Oo. Usually, yung mga sugat sa stomach naman is caused by acid. Acid ang Acid pinaka-common. naman. Oo. Maliban sa acid, alcohol, pwede rin. Hindi naman ako umiinom. Smoking, Hindi naman ako naninigarilyo. mga gamot na nakaka-injure sa stomach like mga aspirin, Baka yung gamot pain ko relievers. sa puso, pwede yun. Ano, yung Meron gamot sa mga puso. oo. Paano maiiwasan yun, doktora? Yung mga scratches na yun. Yung mga scratches na yon, depende dun sa cause. So, kung ang cause is yung gamot, tanggalin yung gamot. Paano hindi pwedeng tanggalin yung gamot yun sa puso ko eh? Kung hindi pwedeng tanggalin yung gamot sa puso, Oo. either we change to a safer type of medicine na less yung side effects sa stomach Oo. or protective na lang. So, yung mga anti-acid, nagbibigay kami. Meron ba akong risk na yung condition na yon na inyong nakita sa endoscopy maging malala, worsen? Meron ba? Yung sa upper mo, usually ang treatment namin dun sa acid injury na yon is 1 month. Oo. Pero depende sa simptomas, like yung mapait na nalalasahan sa lalamunan,
Usually, content ng stomach yon, yung bile na tinatawag. Bile. Bile. Okay. So, hindi naman dapat na may mapait sa lalamunan. So, Oo. could be na galing sa stomach, umaakyat sa lalamunan. Aha. Or sometimes, yung may sumasakit sa dibdib, or pag nagdighay, may lasang maasim, Ah. ubo ng ubo sa gabi, Aha. nai-irritate. So, anong payo mo sa akin, doktora? Oo. Aside from yung gamot na panghil dun sa gasgas, Oo. healthy diet. So, Ano mga eh. kalimutan ko na yung mga lechon, mga Ah, kare-kare, mga hindi crispy pata. naman. Hindi naman. Pwede Wag lang- pa rin. Pwede pa rin, pero moderate. moderation na Oo. lang. Doktora, kompleto naman. Nakita niyo naman lahat, kompleto naman ang laman loob ko. O, Lahat ganun. naman. Lahat naman May ando pasok doon. naman, oo. Nasa tamang lugar naman sila sa loob ng aking katawan. Yes. Alright. Doktora Africa, thank you so much. Ikaw nang bahala sa akin, ha? Okay? Thank you, Doktora. Iwas sa matinding kabang at malaking gastos ng gamutan, ha? Kung tayo ay magpapa-regular check-up. Kung tutuusin, alam nyo, ikalawang buhay ko na ito eh. Kaya puspusan ang aking pagpapacheck up ng regular mula noong pa. Kaya kayo dyan, visit your doctor regularly. Salamat, Dr. Tina. Salamat kay Dr. Saavedra, ang aking cardio. Thank you also to Dr. Kaluwag. Huwag kayong aalis dyan. Mapapatuloy ang Mel and Joey.